Isa ang education sector sa binigyan diin at ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Dito ay inilatag ng Pangulo ang mga programa tulad ng reforma sa senior high school, curriculum at ang pagbibigay ng presidential scholarship sa bawat barangay sa bansa. Si Gab Villegas sa sentro ng balita. Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nakaraang State of the Nation Address ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon sa Pangulo, nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang pagpapalakas ng edukasyon bilang susi sa paglinang ng kakayahan ng mga Pilipino. Binigyan din niya ang pagdami ng mga pamantasan sa Pilipinas na kinikilala sa World University Rankings. Mula 22 noong 2022 ay umabot na sa 140 kung saan halos kalahati sa mga ito ay mga state universities and colleges. Kasabay nito, ipinatutupad din ang reforma sa senior high school curriculum upang mas maihanda ang mga mag-aaral sa pagpasok sa mundo ng paggawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Serbisyo Fair nitong Marso. Mahigit 1,200 senior graduate ang naging hired on the spot. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Naglaan din ang Office of the President ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa ilalim ng Presidential Scholars Program upang hikayatin ang mas maraming kabataan na makapagtapos ng kolehiyo. Pinalalawak din ng pamahalaan ang mga Technical Vocational Education and Training o TVET programs upang mas maihanda ang mga kabataan sa mga pangangailangan ng industriya. Ayon sa Pangulo, umaabot na sa 81% ang placement rate ng mga nagtapos sa mga TechVoc courses. Naglunsad din ang pamahalaan ng malawakang pagsasanay sa Artificial Intelligence o AI para sa mga mag-aaral, guro, magulang at iba pang individual. Sa ngayon, nasa 1.8 million na ang mga lumahok sa programa. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Aabot sa higit 4.2 milyong mag-aaral sa elementarya na may malnutrisyon ang inaasahang makikinabang sa school-based feeding program ngayong school year. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa publiko na magkaisa sa pagprotekta sa mga kabataan laban sa karahasan sa paaralan kasunod ng mga naitalang insidente ng school violence. Anya, responsibilidad ng buong lipunan na gabayan at pangalagaan ang mga kabataan. Samantala, tiniyak ng Department of Education na nakahanda ang mga mekanismo sa pag-uulat at agarang pagtugon sa mga kaso ng bullying at iba pang emerhensiya sa mga paaralan. Magtutulungan din ang DepEd, mga lokal na pamahalaan, barangay at PNP upang higit pang paigtingin ang seguridad sa mga paaralan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.